Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami muli ay makakatipon-tipon upang pag-aralan at pagnilayan ang iyong mga salita. Idinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming pura paroko na si Father David Reyes na patuloy sa kanyang pagkakas. At ganun din po, Panginoon, ang paggabay kay Father Ena at sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Humingi ko kayo ng gabay ng Holy Spirit upang ang bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita ay tumimo sa kanilang mga puso, sa aming mga puso, at mamuhay kami bilang Kristiyano. At ngayong pinagdiriwang ang National Bible Week, nawa, Panginoon, ang aming parokya ay magkaroon ng adhikain na makinig sa iyong mga salita at nang sa ganoon kami ay maging kalugod sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kayo po ang bahala sa amin. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Kagana-gana ng Teofilo, marami na po ang nagsikap na. Sumulat po sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at pangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingan tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat para sa pasimula, minabuti ko po sumulat ng isang maayos na salisay para sa inyo upang lubusan ninyo matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakad. Gaya ng kanyang ginagawa, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamagitan. Tumitig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dako kay susulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga lupa ang mabuting balita. Sinuro niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y nakakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisig at ipahayag ang pagliligtas ng nagagawin ng Panginoon. Nilunod niya ang kasulatan
Siya ito. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang kahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po tayo. Kagalang-galang iyo, marami na po ang nagsisikap na sumulat po sa mga bagay na naganap sa gitna natin. Ang kanilang simulan ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, bukas sa pasimula at ng araw ng salita. Matapos na ako ay makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhay pa sa kasimula. Minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuturo sa inyo. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balitang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinakita siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang pinakalan. Gaya ng kanyang pinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Panginoon. Tumitig siya upang bumasa at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dalawang pinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat niya ako upang ipangaral sa mga lupa ang mabuting balita. Sinuro niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y dalayan, at sa mga bulan na sila'y nakakakita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisigi, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilunod niya ang kasalatan, at matapos sa uli sa tagapaglikod, siya naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat na nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ngayon po, meron po tayong 2 minutes para po kumalat ng Bible verse po na lahat po sa atin. Pwede pong isang salita, pwede pong isang